the heart to move on. No? Masarap maunawaan yung malaman mo, maunawaan natin na yung energizing power of anointing. No? When we were saved, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, meron palang inilagay sa atin. At though we are saved and though we are serving the Lord, may mga bagay kang palagi mong kailangan ipaalala to energize you, no? Yung energizing power of anointing that God gave you the anointing, no? At sa mga tao po, no, sa ating mga kaibigan, sa ating mga minamahal, no po. When you come to know Jesus and accept Jesus in your life, there will be changing in your mind, changing in your ways, changing in your behaviors. And these changes, ito po yung magpapatibay sa'yo at mag-e-energize at mag-fuel sa'yo to move on. Kaya the heart to move on. No? Let us redefine, no? Not as the world define the heart, not as the world define the word move on. May binigay na kahulugan ang kasulatan, no? Yung tamang kahulugan when we say heart and when we say move on. Okay? At ngayon nga pong hapon, yan ang ating pag-uusapan. Ano po? Yan. Aking brother-in-law, Richard Carrasco, welcome, Bayaw. And syempre, ating senior pastor, Pastor Dong, Pastor May, nanonood na po sila. Blessed afternoon, sabi ni Ate Maylene, no? Yan. Sige po. Share lang po natin. Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Even you are a long-time believer o nagsisilbi ka na sa Panginoon, even pastors. Lahat tayo, kailangan po natin marinig ito. At itong sinasasabihin po natin at i-share natin sa gabing ito ay really, no? I was inspired last night habang nagdi-discuss yung ating senior pastor na, oo nga, no? O pwede ka pala talagang maging busy sa gawain pero wala na sa iyo yung anointing. Ulitin ko po So you would think also, no? Nasa 80 plus po kami kagabing nakinig sa pagtuturo. Sabi po, pwede po palang ikaw ay na-appoint pero nawala na sa iyo yung anointing. You are appointed but not anointed anymore. So you need the energizing power. Yung energizing power, I believe, minodernize na lang ni pastor to. Siyempre, alam naman natin ating pastor. Para maunawaan natin yung energizing, empowering o yung sabihin nating anointing power ng Holy Spirit. Yun eh. Opo. At kung maalala po natin last week, no, ito po mga mensahe natin ngayon this is a connected topics na po about restoration, about energizing power of anointing. Kasi ito yung kailangan natin. To start the new year, kailangan mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahalan po. Once more, let us examine ourselves. Hayaan din natin tulungan tayo ng Panginoon. Kasi sabi nga the Holy Spirit searches all things. No? Sinesearch ng Holy Spirit ang ating puso, ating buhay. At the question is, are you ready? Handa ka bang magpa-search? Handa mo bang isiwalat? Handa mo bang isuko ang iyong sarili? So that yung ating mga puso ay may tama ng posisyon, ang ating puso ay may tama kung saan mo dapat ilugar, so that when that happens, ikaw na mismo magsasabi sa sarili mo, I need to move on together with my God, Lord Jesus. Kaya po, the heart to move on. Apo. At itong ating pag-uusapan sa hapong ito, ano po? Yan, i-acknowledge lang po natin yung iba. Sorry puputulin ko muna saglit. Pastora Donna, hallelujah. No? Pastora Donna and Pastor Mark from Lipa. Grabe, ang pinag-gaway natin dyan, no? Full acceleration, full speed ahead in Jesus' name. Ha? Amen. Erickson, Pastor Eric Tech, no? Ito po ay na-interview po natin si Pastor Eric at mula noon na-inlove na po siya sa ating DLS. Welcome po, Pastor Eric from
Santa Cruz, Laguna. Na po, patuloy pong pagpalain ng gawain natin dyan. Hope to see you soon. Papasyalan po natin kayo dyan. Sabi po ni Pastor May, Amen. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Ay, hallelujah. Praise God. Amen. Maria Priscilla Eugenio. Ayan. Larry Bautista. Uy, Kuya Larry, we miss you. Akala ko to si Kuya Larry, mga kapatid. Ano po? Nung dumating to sa church, parang hindi makakalakad, naka-wheelchair. Hanggang sa dumating sa point na nakatayo na siya. Hanggang sa dumating sa point na nakasaklay na lang siya. Grabe. Yun ang ginagawa. Yun yung po yung tinatawag nating energizing power. No? That when you receive the Holy Spirit in our life, in our heart, walang pwedeng mangyari sa buhay mo kundi lumakas ka. Kaya mga kapatid, tanungin natin ating mga sarili. Opo, are you ready? Opo, are you ready? Going to church doesn't make you a Christian. Amen? Going to church doesn't make you a Christian. The same as eating to a Korean restaurant make you a Korean. The same with going to a Japanese restaurant make you a Japanese. No. Ano yung sinasabi natin dito? God designed you in a most special way. Kahit saan ka mapunta, kahit sino makasama mo, you are distinct son of God. You have to carry that anointing. You have to carry that energizing power. Malalaman, mararamdaman ng bawat makasama mo, this guy is different. Na imbis sila ay nangihina, pagkasama ka nila, nasisiyahan sila, natutuwa sila. In short, you give them enlightenment. Hindi tayo pabigat. Ano po? Hindi rin tayo parang pako na parang pukpukin. Maya pinupukpuk. Amen? Kahapon ito, mga kapatid, ano po? Ayan, padami sila ng padami. Kuya Rizal. Ano po? Magandang hapon. Ha? Magandang hapon po sa inyo. All Christian, Fresnido. Wow, ito po, isa pa din po ito nating na-interview from Paite, Laguna. Na-inlove na rin sa DLS. Praise God, Brother Christian. Minsan pasyalan natin, kape po tayo ulit sa inyo. Meron po siyang shop ng kape. Amen. Hallelujah. Pastor Dolong Boy, praise God. Time now to get up and build up. Hallelujah, praise God. Ito yung mga salita na magpapabuhay sa atin, no? Hindi yung palagi na lang, para ka nang lalambot. Ito yung masarap mapakinggan. Ito yung oras na. Sabi, panahon na. No? Time now to get up and build up. Praise God. No? Kaya nga po, no? Alam po namin lahat ng magkakapatid in the spirit. No? Kahit po ang nating mga senior pastor ay pagod pa. No? Hindi pa nakakapagpahinga fully out pagdating sa ating BBLT Baguio. Talaga namang they really push themselves. Ayaw nila mapabayaan na ang mga anak nila, ano po, yung nararamdaman nila na pangangailangan ng kanilang mga anak in the spirit and in the flesh ay hindi po nila ma-deliver. No? We are blessed. No? We are blessed sa buhay po ng ating mga pastors. Amen? Ito si Dr. May. Yeah. Dr. May from Calamba. Amen. Isa pa to, survivor. No? Grabe. Pag ikukwento ko po, ano po, ang lahat ng nandito. Pag ikukwento po natin ang mga testimony nila, hindi ko na kailangan mag-preach. Ikukwento ko na lang ang testimony ng ating mga kapatid na ito. Matindi po. Matindi. No? Na-operahan po siya, grabe yung recovery, ang tindi ng recovery. At ngayon, full recovery. Praise God. No? Sa buhay ni Dr. May. Ito pa isa. Sabay-sabay natin welcome from deep down under Australia, Kuya Jovencio Aguilar. No? Kuya Jovencio. Build up, sabi niya. Amen. No? Build up. No? Kung meron po kayong gustong mapanood na buhay na parang action movie na may drama, na may milagro, ito, kausapin niyo po si Kuya Jovencio Aguilar. Hallelujah. Nakakatuwa po. Alam niyo itong po nandito, pag binasa niyo po yung ating mga comment na po sa ating comment box. Ang mga tao po nagko-comment dito ay sabihin na natin mga taong dating patapon, dating walang direksyon. Pero sa biyaya ng Panginoon, the energizing power. Ano yun? Kaya ni Ka Anjanet,
Chan po. Welcome po, welcome. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ate Yogi, ayan, Ate Yogi. Oh, maraming salamat po. Oh, welcome from from Singapore. No po, from Singapore, long time lost friend and now I found him. Dan Aban, no? Ganda pa naman ang pangalan nito, Daniel Aban. Long time ago in Santa Mesa, no? Tagal po namin hindi nagkita pero nung nagkita po kami, grabe. Patuloy po sila nagpapa-share ng word, nagpapa-pray, no? From ano po sila, from Singapore. Doon po sila nagwo-work at doon sila nakatigil ng kanilang pamilya. Hallelujah. Charito Carbonel, yan. Welcome po, Ate Charito. Po. Rosalinda Ramiscal Alejandro. Uy, Leonor Maceda, welcome din, no? Siya po yung mother ni Ina, nung ma-attend po sa atin. Maria Elisa Tocao, God bless afternoon po, Pastor Dong and Pastor May. MPJ Function Hall ba? MPJ Function Hall, isang mapagpalang hapon. Pastor Walter, welcome po, ano po? And Maria Elisa Sukaw, yan. Jenica, Evelyn Bue, Ate Evelyn from Makati, welcome din po. Praise the Lord. Hallelujah sa dami nyo. Pag kayo, binasa ko lahat. Basta lahat tayo pinagpala na ng Panginoon. Lahat po tayo alam natin. Masaya tayo pag nandito po tayo. Oh, si Sister G, Focanan Potestad. She's the wife of my pastor in Saudi. Kamusta po kay Pastor Kune? Welcome po kayo dito sa Daily Life Sharing. Hallelujah. Evelyn Bue, Rosalinda Ramiscal. Hallelujah. J. Lord Marzan Garcia. Hallelujah. Kapatid, welcome po. Amen. Nelson Ganyo Tayam is watching. Welcome po. Siyempre sa ating Ate Judy Vergara, no? Ating mga isa sa mga nanay na nag-aalaga ng ating mga kids ministry. At siyempre, ang aking classmate way back high school, Sister Jonalyn Cao Nilyalga. Welcome po. Regards, wala po yata si Kuya Richard. Siyempre kay Ninong Ben Manga. Nasa Iligan po sila ngayon. No? Ingatan po kayo ng Panginoon at ang ministry po natin dyan. Alain po lahat ng ginagawa niyo nila Pastor dyan. In Jesus' name. Amen. Imelda Costales. Ito. Nanonood po yung mag-asawa. Sila po yung sinasabi ko po nasa Singapore. They always ask for prayer and teaching sometimes. Judy Vergara, Lichi Bakiran. Yan. Okay. Praise God. Amen. Uy, aking cousin, no? From Qatar naman. Darwin Jimenez, no? From TGCGM, the Great Commission Global Ministry. No, narating na po ito ni Pastor Dong. Dito po tayo nag-mission last 2 months ago or 3 months ago. Ito po, kasama po sila Pastor May. Punta po tayo dito sa Qatar, dito po sa church ng aming pinsan na ito, si Kuya Darwin. Napakasipag na chef, napakasipag na manggagawa ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Yun. Ayan. Okay. Sige, back to our message. Ano po? Pwede na po ba tayo mga kapatid? Ano po? Alam ko tayo pinagpala sa hapong ito. Pare-pareho tayo makakarinig ng salita ng Panginoon. Ako din po, ano po makakarinig ng salita ng Panginoon. Share po natin to sa ating mga mahal sa buhay. Marami sa atin, may pananampalataya naman nagbabasa naman ng Bible, nakikinig naman, mabait naman. Pero alam niyo po, ang Panginoon, may gagamiting paraan, tool, para tayo ma-empower. At kung minsan, yan yung sinasagkaan ng kalaban pag hindi ka aware, pag hindi po tayo on guard. Kaya, palagi nating payagan ang ating mga sarili, no? Magkaroon tayo ng disiplina sa pananalangin, magkaroon tayo ng disiplina sa pagbabasa ng Biblia. Kasi mga kapatid, the end of the day, pag crunch time, ano ibig sabihin ng crunch time? Alam mo yung parang git-git na git-git ka na, walang makatulong sa'yo. Sabi ng Panginoon, sa oras, no, I will send you a comforter, which is the Holy Ghost. At tuturuan daw po tayo nito.
At ipapaalala daw po sa atin ang ating mga nabasa, ang ating mga narinig, ang ating mga nakita sa mga nagtuturo sa atin. Lahat daw yan po ipapaalala sa atin. Ganyan kumilos ang banal na spirito. Ganyan po yung energizing power, mga kapatid. But the problem is, mas tinatalo tayo pag tayo napagod. Mamaya madidiscuss natin. Yung physical natin, tinatalo ng, yung ating spiritual capacity ay tinatalo ng physical capacity. Akala natin, kung mahina katawan natin, diretso na yun, automatic sa mind natin, mahina rin ng spirit. No? Hindi po ganun kumilos ang Panginoon. At huwag tayong papadaya. Ha? Amen? Okay. So sa hapong ito, ulitin ko po, the heart to move on. Ano po? Leader's perspective from a believer to leader. No po, gusto ko maunawaan nyo mga kapatid na hindi tayo binless para sa sarili lamang. Binless tayo para tayo ay maging leader din po tayo. Ibig sabihin, we are blessed to be a blessing. Sabi po yan sa Genesis, di ba? 126, 126 and 27. No? Let us make a man according to our image and likeness. Di ba? Sabi po doon, and let them have dominion. Dominion is what? Leadership. Kingdom dominion. Ano po? Leadership. So, being a believer, whether you like it or not, pag sumunod ka at nagpasakop ka sa Panginoon, gagawin ka niyang leader. There's no doubt about it. Okay? What you need to become a leader is first you have to be a servant. Magpalinis ka, sumunod ka, magpasakop ka. No? Faith, obedience, submission. Kung paano mabubuo ulit, paano mapipihit ulit ang iyong puso, you really have to lay down your cards to the Lord. Hindi po pwede na ang creator, siya lang ang may kakayanang pihitin ang puso ng kanyang ginawa o ng kanyang creation. Ang ating pagkatao, ang ating creation, at ang ating katawan, ating pag-iisip, ating puso, walang pwedeng ibang gumalaw niyan according to His knowledge and will, kundi ang ating Panginoong Hesus. Because He is our creator. Jesus Christ is co-creator of God the Father, kahit nung umpisa pa man. Kaya sarap pag-aralan ng Bible, mga kapatid. No? From leaders perspective, there comes faith. Yung totoong leader, sabi, matututong makinig yan. Then faith will come. Because sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of the Lord. Amen? At pag ikaw ay totoong nakinig, tumanggap sa ating Panginoon, masusumpungan mo yung kanyang pinagagawa sa iyo. Ano yun? Sabi sa Matthew 28 verses 19 to 20, teach all nations. So yun yung impart. Kailangan mo mag-impart, kailangan mo magturo, kailangan mo magsalita, kailangan mo maghayag ng salita ng ating Panginoon. Itong lahat ng ginagawa natin, ba't kailangan mo maging leader from being a servant? Ba't kailangan mong pataasin ang iyong faith? Ba't kailangan mong makinig? Ba't kailangan mong tumibay sa pananampalataya? Ba't kailangan mong maghayag ng salita? Dahil may iniibig tayo at may pinapaalagaan sa atin ng Panginoon. Ano yun? Ang susunod na henerasyon. Yung ating perspektibo, yung ating pananampalataya at yung ating pagsunod, first and foremost, tandaan niyo po ito sa inyong mga puso, yan po ang mamanahin ng susunod na henerasyon. Leader's perspective, faith, impart the word for the next generation because it is the next gen inheritance. Yun po ang susunod. Ano po? Yun po ang inheritance ng susunod na henerasyon. More than clothing. No? Sabi sa 2 Timothy, life is more than food. Body is more than clothing. No? Sabi po dito, sa introduction, ano po, yun daw pong ating buhay, yung life success is less to do with gifts sa ating mga kakayanan. That with perspective. We have to start our life, our year, yung ating taon, simulan po natin na may tamang perspektibo at walang iba. Ang panggagalingan ay yung totoong source of life, ang ating Diyos. No?
Sabi po sa John 15, di po ba? I am the true vine. You are the branches. Tayo ang branches. No? Siya ang totoong source ng ating buhay. No? Ngayon, itong pag-uusapan po natin, po, samahan niyo po ako. Ito po ang ating anchor verse, 2 Corinthians 4:16, 17, and 18. Praise God. Amen. Sabi po dito, babasahin ko po muna sa English. Ano po? Nandiyan na po ba kayo? 2 Corinthians 4:16 to 18. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Yet the inward man is being renewed day by day. Sabi, sarap pakinggan. Salita ng Panginoon. Amen? Verse 17, for our light affliction, yun daw pong ating mga pagdurusa, magagaan na pagdurusa, which is but for a moment, panandalian lamang, is working for us a far more exceeding and exceeding and eternal weight of glory. Amen? Woo! Walang hanggang kalwalhatian. Amen ng Diyos. Versikulo 18, while we do not look at the things which are seen. Ito yung mindset. Hindi natin tinitingnan yung mga bagay na nakikita. But at the things which are not seen. Above. No? For the things which are seen are temporary. Lahat ng bagay na nakikita mo is temporary. Kaya po wag din tayong magulat at wag din tayong sabihin nating ma-intimidate. May mga tao na palaging inuusig, palaging gusto nilang patunayan natin ang ating Panginoon through scientific findings. Simple lang. Ang galing ang science? Sa Diyos pa rin galing yan. Everything comes from God. Hallelujah. Let us read the Bible. You will know, malalaman nyo lahat, even laws, mga batas natin. It comes from the Bible. Yung yung internet natin, even yung nagka-pandemic, di ba, inihiwalay yung may sakit? Tama ba? Sa Leviticus 13, basahin niyo. Ganyan din yan. Long before. Alam na ng mga tao, alam na ng mga ninuno natin kung paano yung sinasabing segregation. Pag may sakit ka at nakakahawa, you have to be segregated. Hindi lang po ngayon nalalaman yun. Nung pa, alam na yan. Okay? Now, sabi po dito, but the things which are not seen are eternal. So yan po yung ating anchor verse. Sa Tagalog po, babasahin ko. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu o ang panloob na pagkatao araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatian na dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Transient, lumilipas. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Hallelujah. Praise God. Sige po tayo manalangin. Father God, salamat po sa hapong ito. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat po sa iyong mensahe na ibinigay mo po sa amin. Lord, let every heart and mind this afternoon, Lord, receive your message in their hearts. Receive their message in their hearts. And let your word empower them to move on in their lives. Panginoon, salamat. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa hapong ito. Ang buhay ng bawat isa na nakikinig. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God. No? Ano yung una niya sinabi? Therefore, sabi ni Paul, we do not lose heart. Alam niyo po, yung pag-move on ng tao, the heart move on. May mga bagay na
very simple pero kailangan pong ipaalala sa atin. There are parts of our body that we call voluntary and involuntary. Meaning, pag sinabi nating involuntary, wala ka na magagawa dyan. You can't decide for it. Kaya niyang desisyonan ng sarili niya. Ano ibig sabihin? For example, ang pagtibok ng puso. Pwede mo bang sabihin, "Hoy, tumigil ka ng 5 minuto." Hindi. Kaya ang tawag dyan, involuntary muscle. Ang heart po is considered muscle. Magugulat kayo kung ilan ang kaya niyang, ilang galon ng dugo ang dumadaan sa kanya every hour, every day. Kung ilang daan at libong tibok ang ginagawa niya sa isang araw. But he works all day long. Hindi siya pwedeng tumigil. Once the heart stops, your physical life stops. Tandaan niyo po yan. Pag tumigil ng pagtibok, ng pagtrabaho, pagdidesisyon ang isang puso na siya'y maglabas at magpasok ng hangin, ng dugo sa ating katawan. Tandaan niyo po ang effect niyan, magkukulang po tayo ng oxygen sa ating ulo at split second lang, mga kapatid. Anything can happen. Yung tagal na 5 seconds, na 10 seconds, 15 seconds. Kaya mahalaga yung maalala mo, mga kapatid, no? Kaibigan, never lose heart. 2 Corinthians 4:16. At sabi sa Matthew 21, kailangan daw po nasa right place ang ating mga puso. Opo. Hindi ko sinasabi na ang puso niyo palipat-lipat, kumakaliwa, kumakanan, hindi gano'n. What I'm trying to say is this, pag po ang puso pinasok ng pride, ang isip mo pinasok ng pride, that's the problem. Kaya tayo pinahihirapan. Kaya tayo nahihirapan, pinahihirapan. Tandaan niyo, pag tayo may ginagawang mali, that's a hold of the enemy para sa atin. Legal, parang nagkakaroon siya ng legal na dahilan upang tayo panghawakan. Alam mo namang mali gagawin mo pa. Sabi po sa Matthew 6, di po ba? Sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is," tama ba? "There will your heart be also." So, sabi natin kanina sa Timothy, yung buhay mas mahalaga sa pagkain. At yung damit, yung katawan, mas mahalaga sa damit. Huwag po nating i-compromise yung ating future sa temporary things. And usually, these temporary things are material things. Bakit po maraming namamatay na maaga? Bakit po maraming nadidisgrasya? Kasi may binaviolate tayong law. Do you know that winning and losing, success and failure are predictable? Ngayong araw na ito, mga kapatid, ilagay niyo po yan sa inyong mga puso. Ang ating pagkatalo at pagkapanalo ay predictable because everything is governed by law. Pag meron kang sinuway na batas, assured yan, hindi man immediate, tatamaan ka niyan. Kahit gaano ka sinasabing ikaw ay kilalang preacher, ikaw ay magaling kang magdasal, 7 days a week kang nag-ELG, pero pag pumani ka sa 6th floor at tumalong ka doon, kahit mag-tanks ka, siguradong patay ka pagbagsak mo. Dahil may dinedefy kang law. Ano yung law? Law of gravity. Kapatid, sabi nga palagi po sa ating pinapaalala ito ng ating mahal na pastor, ang bagay sa natural ay sosolving yan sa natural. Ang bagay sa spiritual, kailangan mo solvein o lutasin sa bagay na spiritual. Let us not be a hyper supernatural, na wala sa lugar ang ating pananampalataya. Itama po natin ang ating puso. Yung sinasabi ditong never lose hope, never lose heart, hindi lang po ito yung nangihina ang loob. Ulitin ko po when we say never lose heart, hindi lang ibig sabihin nito yung nangihina ang loob mo na to move on, no. Kung minsan, kaya hindi ka makamove on dahil gusto mo pakaliwa, dahil gusto mo pakanan, dahil gusto mo paatras. Kailangan paabante ka. Ang puso mo ba, anong laman? Kagabi pinag-uusapan yan eh. Even nung BBLT. Ano ba yung hinihinga mo araw-araw? Yan ba hininga ng Panginoon na nanggagaling sa salita niya?
O mas gusto mo yung hininga na nanggagaling sa TikTok, sa YouTube, na kino-contaminate ka? Alam niyo po mga kapatid, to enjoy is not bad. Pero if this enjoyment confuse yourself dun sa dapat ipagawa ng Panginoon, sabi nga, anything that hinders you, ano man ang pumapagitan para ikay makapagsilbi sa iyong Diyos, yan ay idol mo. Kaya nawawala ang puso ng tao. Kung bakit nanghihina ang puso ng tao, no? At pag nakita niyo po sa King James Version ng Second Chronicles 2:17, no po, sabi doon, stand still, no? Sabi doon, set yourself, stand still, and see the salvation of the Lord with you. Set yourself. Sa Tagalog, no? Medyo lalagyan ko ng konting sa Tagalog, iayos mo sarili mo. Umayos ka. Yun po ibig sabihin, set yourself. Stand still. Hindi yung parang kang palaging lalambot-lambot, mga kapatid, mga kaibigan, ay aking tinatanggalan ng kapangyarihan sa inyong mga buhayan. Espiritu ng panghihina, espiritu ng, you know, hindi pagpaninimpalataya sa Panginoon. Yung mga spirit na yan, at this very moment, in the mighty name of Jesus Christ, tanggalin nyo na po yan sa buhay. Iwaksin nyo na yan. God has great plans in every one of us. Lahat sa atin, napakaganda ng plano ng Panginoon. Kailangan lang natin talaga sa umpisa. Walang pinagkaiba po yan sa kadena at saka yung di ba, sa bike. Pag ang kadena hindi naka-align doon sa sprocket, hindi tatakbo ng maayos ang bike. Amen? Ganon din po ang puso natin. Pag ang puso natin hindi naka-align doon sa gusto ng Panginoon, palagi naglalaban lang yan. Karag lang yan. Naunawaan niyo po, hindi kayo makakaabante. Amen? So tandaan niyo po yan, mga kapatid. Niyo po. In essence, ready? In essence, how man lose his heart. Paano ba? No? Na ang kanyang inner man ay nangihina, ang kanyang puso ay nangihina, ang kanyang spirito ay nangihina. Alam niyo po kung bakit? Tandaan niyo po itong salitang to. Because of your pretense. Anong ibig sabihin ng pretense? P-R-E-T-E-N-S-E. It is equal to, ready? Medyo masakit. Pretense sa Tagalog ay pagkukunwari. Man doesn't lose his heart because he is weak. Natatalo ang tao dahil hinahayaan niya ito. May intentional na pamimili, mga kapatid. Bakit po tayo ganun? Pag karapatan natin, pinaglalaban natin, karapatan ko yan, bigay mo sa akin yan, nakalagay yan sa labor code. Pero bakit ganun? Bakit pagka pananampalataya natin, ayaw natin panindigan? Brad, hindi na ako nainom pero sige, minsan-minsan lang naman to. Bakit ayaw mong panindigan na maging Kristiyano? Brad, sama ka sa akin. Saan? Doon. Yung may gablink-blink ba? Gablink-blink. Bakit hindi natin mapanindigan, masabi na hindi na ako pwede dyan? Ingatan mong mawala ang iyong paninindigan, iwasan mong mawala ang kalakasan ng iyong spirito by being steadfast. Set yourself. Stand still. Never lose your heart, man. Ang dinisenyo ng Panginoon sa atin, no? Ang dinisenyo ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng maayos. Sabi sa Matthew 5, Matthew 15. Yeah, Matthew 15 verses 8 to 9. Sabi po, ready? Ulitin ko po, Matthew 15 verses 8 to 9. Kung di nyo man mahanap at isusulat nyo, mamaya nyo hanapin. Babasahin ko na lamang po. These people draw near to me. Lumalapit ang mga taong to sa akin with their mouth and honor me with their lips. And in vain they worship me, teaching as doctrines. Itinuturo daw na doktrina ng Biblia ang mga itinuturo ng tao. Meron ba kayong nakikitang ganyan? Meron.
Marami sa panahon ngayon. Even in our education. Kasintabi po. Pero kung ito'y totoo sa inyong edukasyon, sa inyong mga institusyon, maybe you are private or public school, kung totoo po ito, sabi ng Panginoon, if you will repent, I am just to forgive all your sins and cleanse you from all your iniquities. Bakit po pumapayag tayo na kung ituro ang evolution sa school ay parang totoong-totoo? Bakit po hindi natin kayang tindigan that evolution is a theory? Pag sinabi nating theory, yet to be approved or yet to be proved. Bakit po gano'n? Ba't hinahayaan natin na ang mga anak natin ay nako-contaminate? Wala po ba tayong mga anak? Sa mga leaders ng ating institusyon. Bakit po natin pinapayag? Bakit hindi natin sinasawayan? Papayag po ba tayo na tayo nagmula sa unggoy? Hindi lang yun. Yan ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Magaling lang tayong magpakita ng ating mga pagiging religious o pagiging religyoso. Pero sa totoo, ang sabi, and in vain they worship me. Yun daw pong pagsambang ginagawa ng mga taong ito ay walang halaga sa Panginoon. Bakit? Dahil ang itinuturo ng tao ay ginagawa mong doktrina na inaani mo parang ito'y doktrina ng Biblia. Ang daming school ngayon, nag-aabay, no? Nape-pressure sa issue ng LGBT, sa issue ng transgender. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Bakit gustong-gusto nilang impluwensyahan ang ating mga anak regarding LGBT and transgender? Ready? Because they can't produce their own. At yan ang katunayan that these things are not from God. If man to man and women to women are blessed by God, they will be allowed to reproduce themselves. At sana po maintindihan niyo po yan. Galing po yan dito. Bible was written, inspired by God, to change the life of people. Not these people who pretend to be educated, but want to disgrace the word and change it for their favor. Gising na po tayo mga kapatid. Mga magulang, may trabaho man kayo, may negosyo man kayo, bantayan niyo ang inyong mga anak. Magpakamagulang po tayo. Never lose. Sabi ng Biblia, kahit tumulong ka sa maraming mahihirap, gawin mo ang tama. Magpakain ka ng maraming mahihirap. Kung wala ang pag-ibig, baliwala yan. We are saved dahil ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, di ba? Sabi sa John 3:16. Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Ano yung ibibigay? Everlasting life. Bakit po natin hinahayaan? Bakit po nagkakaroon ng mga institusyon na turingang may mga PhD, na turingang may mga matataas na pinag-aralan, ipinagkakatiwala sa batang walang muang ang pagpili sa kanilang mga gender? 6 years old, sa ibang bansa, pwede pong mamili ang bata. Kaya po mga kapatid, mga magulang, maaaring ikaw po'y mananampalataya na o hindi. Pero kung gusto mo pong maunawaan ng mas malalim, sa hapong ito mga kapatid, ang unang step, tanggapin natin ating Panginoon Hesus. Unless tayo po'y ma-cleanse, humingi ng tawad, tanggapin ang Panginoong Hesukristo, hindi po natin talaga matatanggap ang salita niya. Why? Dahil may nakabalakid sa atin. Pride, doubts. Pag tayo humingi ng tawad, pag tayo tinanggap ang ating Panginoon, maunawaan mo po dahil ang banal na Espiritu yung sa iyo. Sabi sa John 14:26, the Holy Spirit will teach you everything. Tuturuan po tayo. Kami man po, ganyan din naman po kami dati. I'm an atheist for 7 years.
Wala po akong Diyos ng 7 taon. Pero nagpapasalamat ako, may mga ilan na po akong naabot na kasama ko dati na ngayon ay nagpapastor na rin. In Jesus' name, amen. Glory to God. Po. So mga kapatid, never lose heart, meaning let us be true to God. Maging totoo po tayo sa ating Diyos. Sa paanong paraan? Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Yamang tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus. Disiplinahin po natin ating sarili. Mag-submit tayo doon sa spiritual discipline, doon sa prayer, reading the Bible, at yung fasting. No? By the way, sa Monday, mag-uumpisa na po yung ating 21-day fasting, no? Daniel fast. No? Matututunan natin, anong kahalagahan ng mga bagay na to? Ba't ba kailangan mag-pray? Ba't ba kailangan mag-fast? Ba't kailangan magbasa? Para hindi mawala ang Espiritu ng Panginoon sa puso mo. Yan ang dahilan ba't kailangan mo mag-pray, kailangan mo mag-fast, ba't kailangan mo magbasa. Dahil kung ano po ang inilalagay mo dyan, yun ang mamumuna sa'yo. Now, malalaman natin, ano po, kung ating mga ginagawa ay tama, dapat lumalago tayo. Amen? Tama po ba? Sabi po doon sa ating anchor verse, though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Amen? So sa number 2 na po tayo. Progress is inside out. Yung number 1 natin, never lose heart. Number 2 natin, progress is inside out. Kayo naman mismo mapapatunayan yan, mga kaabangers. Di po ba, pag nagkukunwari lang tayo, pag nagpapakitang tao lang tayo, di ba? Alam mo yun. Mabait ka lang pag may nakatingin. Ginagawa mo lang yung tama pag may nakatingin. Pero napakasarap maramdaman na ang iyong pinapatupad na standard sa'yo, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, may nakatingin wala, yun yun. Progress is inside out. Hallelujah. Praise God. No? Number 1, no? Sabi po dito, the inward man is being renewed. Pag sinabi nating renewed, no, it becomes new. Parang lisensya. No? Kailangan mo i-renew, rehistro. Pwede mo i-renew. Pag hindi mo ni-renew, you're violating something. Amen? Ang buhay natin, ang ating pananampalataya, listening ay para din pong ganyan. It's like a glass. Ano po? Kung anong ilagay mo dyan, for example, na nakalagay ngayon dito, katulad nito, it's a coffee, iced coffee. Pag gusto ko uminom ng tubig, kailangan kong tanggalin tong kape. At wag niyo pong ilagay sa inyong mga isip, mga kapatid. Pastor, pare-pareho lang yan. Pag yan inumin yan. Well, you can say that, no? Sabi sa Biblia, you can do anything, but not all things are beneficial. O pag-usapan natin ng tubig. Pastor, basta yung tubig yan. Lahat yan ng tubig, pare-pareho lang yan. I don't think so. Kaya kailangan magkaroon ng renewing of the mind. Kailangan mo maunawaan yung iinumin mong tubig. Saan ba galing yung iniinom mong tubig? And I assure you, yung tubig na galing sa itchel, na galing dun sa natural water, is different sa tubig na nandun sa inodoro mo. So how can you tell me that ang lahat ng tubig magkakapareho lang? Pare-pareho lang po yan, Pastor. Iniinom natin yan eh. Kaya maraming napapahamak sa madaling pangangatwiran. At ang sabi ng Panginoon dito, no, we need to empty our load. Kailangan nating tanggalin. What makes you busy but destroys you? Akala mo yung sobrang mong pagtatrabaho, it gives you value as your legacy. Ulitin ko ha. We thought
especially mga businessman, tayong mga magulang, I'm not against to business, ha. Ako rin nagbi-business din ako. And I also teach how to organize and develop a business. What I'm trying to say is this: kapag anything you do in your life, you exclude in the equation Jesus Christ, prepared for bankruptcy. Prepare. Be prepared. We need to die to ourselves. Anong sagot? Kung totoong tayo ay nagpapa-renew, to be refilled like a glass ng malinis na tubig, we need to die to ourselves. Pag sinabi nating die to ourselves, kailangan ko bang saksakin ang sarili ko, Pastor? Kailangan ko bang pasagasaan? Patunayan na ako yan, tatalon ako doon. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Panginoon, forget your personal agenda. Ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. For example, gusto mong magkanegosyo, pero wala ka namang dinidiyos, wala kang hinahayaang magsalita sa iyong buhay. Gusto mong magkaroon ng business, pero ang business mo ano? Gambling. Ano pa? Drugs. Ang katwiran mo, para may ipakain ka sa pamilya mo. Ano niyo pa mga kapatid? Pag ganyan po ang ating katwiran, tayo lang din po ang mapapahamak. Kasi yung nakikita mong progress ay hindi nagmumula sa ating pagkatao. Ang nakikita mong progress ay nandoon sa material na bagay na iyong na-accumulate sa iyong buhay. Hindi po talaga natin pwedeng i-compromise ang buhay ng tao dahil ang buhay ng tao ay kayamanan sa mata ng Diyos. Dugo at pawis, pang-aalipusta ng mga tao ang pinuhunan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pinagkaiba sa magulang eh. Lahat ginawa na, di ba? Gabi ginagawang araw. Pag nasa ibang bansa, no? Yung iba nating mga miyembro I believe makaka-relate kayo dito. Sa isang araw, ilang bahay ang nililinisan nyo? 3, 4? Makapagpadala lang sa pamilya sa Pilipinas. Magpaalila na sa ibang bansa. Yun yung die to self. Pero bakit po yung ating mga pinag-aaral at ating mga anak, yung mga nagtatrabaho na ngayon, I want you to see this, mga mga youth na nakikinig, mga young adult na nakikinig. Bakit hindi natin maibalik? Bakit hindi natin ma-reciprocate sa ating mga magulang yung pagmamahal na binigay sa atin mula nung tayo? Ba't hindi natin maibigay yung lambing sa kanila? Yun lang naman hinahabol ng ating magulang. Tanungin niyo sila, 'pag sa tropa, 'pag sa kaibigan, 'pag sa mga girlfriend at boyfriend, you can spend 1 hour talking to them. Pero ang magulang niyo, 5 minuto pa lang kayong kausap, nairita na tayo. Why? Your heart is displaced. Hindi maayos ang puso mo. Kaya kung minsan, we experience progress materially. Pero pag-uwi mo sa bahay, malungkot ka. Yun yung sinasabi natin na progress is inside out. Ikaw ang makapagsasabi kung ang iyong kasiyahan ay buo o hungkag. When I say hungkag, may vacuum sa loob. May unfilled space. Why? Itinatago mo. Nagkukunwari ka. Kukunwari ka na ikaw ay na-attain mo yung ito, promoted ako, kung saan-saan ako nakakarating, no? At pag tayo nakarating sa ibang bansa, syempre anong ginagawa natin? Papapicture tayo dun sa mga torre, sa mga ganyan, sa mga places. Pero yung totoo pa lang, basic need ng puso mo ay wala. So hungkag, no? When I heard the preaching and teaching kagabi ng pastor, dong, ang tumimo talaga sa isip ko is this: mananampalataya ka pala, hindi ka mananampalataya 'pag hindi ka totoo, delikado ka talaga. 'Pag wala ka nung inward voice at saka inward message, ang hirap gumalaw sa buhay. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi mo alam kung saan nanggagaling talaga at sinong nagbuo ng binubuo mong buhay.
Sino ang nagbuo sa binubuo mong buhay? Sabi sa Hebrews 3:4. Tama po ba? Hebrews 3:4 na ang bahay daw, no, for every house is built by someone, but he who built all things is God. Ang bumuo ng lahat ng bagay ang ating Diyos. Pastor, okay naman po ako. Masaya naman po kami mag-asawa. Wala naman po nagkakasakit sa aking mga anak. Watch out. Sabi sa Psalms 127. Psalms 127 verse 1. No po? Sabi po sa Psalms 127 verse 1. Unless God builds the house, all your labors are in vain. So anong bottom line, mga kapatid? Sa pamumuhay natin, to have a heart to move on, first, let God purifies your heart. Isuko mo na ang mga dapat mong isuko. Ang mga nakatagong hinanakit dyan, mga nakatagong anger, suko mo na sa Panginoon. A heavy heart is like somebody who joins the track and field race na habang tumatakbo, may daladalang bag na may lamang mga bato yung likod niya. That's how it looks like. Pag ang puso mo hindi mo maisuko, hindi ka makapagpatawad, hindi ka humihingi ng tawad, pakiramdam mo ikaw palaging tama. Malayo po ang mararating mo. Yes, malayo. Mula Maynila hanggang Divisoria, lakad. Ha? Alam niyo po, mga kapatid, there are things God can make kahit hindi mo kayang ipaliwanag sa isip mo, pananampalatayanan mo lang. Kasi doon nag-uumpisa ang lahat. Paano ka mag-hope sa isang bagay kung nakikita mo na? Di po ba? Amen po ba? Saan ba nanggagaling ang hope? Sa faith. Ba't mo kailangan magtiwala? Di ba sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sabi po dun sa main verse natin, yun daw pong not seen, these things are eternal. Tama po ba? Yung mga invisible na bagay, these are eternal things. Kaya hindi mo kailangan patunayan sa ibang tao. Ipakita sa kanila, eto Diyos ko, nasa test tube. Hindi. Ipakita mo lang ang binagong buhay ng Diyos. That's the proof that you have God. Ulitin ko. Pakita mo lamang po ang binagong buhay ng Diyos sa buhay mo. Doon pa lang, wala nang eksplanasyon. Di po ba kayo nagtataka? Maraming mga tao, dyan sa church natin, marami siyang pilosopo. Nung araw, marami diyang nagtatago-tago. Marami siyang, basta, no? Maraming dahilan. Maraming katuwiran. Pero nung nakita nila yung anak nila na bago, nung nakita nila ang asawa nila na bago, nung nakita nila ang mga kaibigan nila na bago, anong nangyari sa kanila? Pinalambot po ng ating yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao. Yung kanilang, sabihin nating pamumuhay ng may kabaitan, may self-control, may pagmamahal. Ano sabi? Kindness lead to repentance. Kahit gaano katigas ang puso. Tandaan niyo mga kapatid, dahil ang tao, ang tao ay may tanim na pag-ibig. Konting dilig lang diyan ng totoong pagmamahal, yayabong yan, sasakupin yung galit, sasakupin yung hinanakit, sasakupin yung pighati. Magugulat ka yung tao na yan, kumakanta na sa stage, nagpi-preach, nag-i-street preaching, may mga tao tayo na langung-lango sa droga. O ngayon karpintero natin sa church, driver natin. Kapatid, walang imposible sa Panginoon 'pag isinuko mo ang iyong sarili. Dahil ang proseso ng Panginoon ay inside out. Ang totoong pagbabago, the true development is inside out. Opo. Puwede ka naman magkunwari, pero may warning ako sa'yo. Una, you can do all things, but not all things are beneficial. Pangalawa, puwede ka rin magkunwari, pero hanggang kailan? At ang final na tanong nga do'n 'pag magkukunwari ka,
Are you satisfied? Are you fulfilled? Ah, amen? So yung progress is inside out. First, there should be a renewal. There should be a renewed mind, no? Sabi nga sa Romans 12 verse 2, ano po? Be transformed by the do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. At sabi, when you have a renewed mind, dun mo daw makikita, at mapapatunayan kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Hallelujah. Nung ibig sabihin pala, nung wala ka pa sa Panginoon, nung hindi pa nare-renew ang mind mo, ang tingin mo sa Panginoon masama. Ito yung mga tao nagtatanong, kung talagang may Diyos, bakit may mga batang walang muang na nare-rape? Bako, kung talagang may Diyos, bakit hinayaan niya na sugudin ng mga Palestino ang mga Israel? Doon na nagsasayawan, pinagbabaril. But kung may totoong Diyos, bakit? Yan ang mga salita ng mga taong hindi pa nare-renew ang isip. Alam niyo po ang tao, 'pag nabubuhay sa ano bang tawag sa Tagalog, blaming, paninisi, hindi niya po matutunghayan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay. Kahit nga po pananalangin mga kapatid. The main reason why people don't pray is not just because they are busy. Ulitin ko po, ang mga tao daw po hindi nakakapagdasal dahil sila'y sobrang busy o maraming ginagawa. Ang malalim na dahilan daw po is that dahil mataas ang kanilang sarili. Because of pride. Dahil iniisip nila kaya na nilang gawin lahat. Amen? At sabi sa Galatians 'no, mga kapatid, sa Galatians 2:20, kung tayo nagkaroon na ng panibagong pag-iisip, tayo na po ay binuo na ng Panginoon. Amen? Ito yung declaration, na yung buhay na ipinapamuhay mo 'no, sa laman, yung life I live in flesh, I live by the faith in the Son of God. Ginagamit mo na ngayon ang iyong laman sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang katunayan na may na-renew ang iyong pag-iisip, renewing of the mind. Ah, kasi yung iba sa atin, iba sa mga nakikinig ano po, mga kapatid. Bakit ko po nais himay-himayin 'to sa inyo? Para wala na po tayong maging dahilan, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. Kung nakakapagtago ka ngayon, nasa iyo yan. Pero hanggang kailan ka magtatago? At the end of the line, back to zero ka. Alam mo ba yun, back to zero? Isipin mo, naglilinis ka sa church, isipin mo, tumatayo ka na dun, kumakanta ka, isipin mo nagtuturo ka na ta's at the end of the day back to zero ka. Bakit gano'n? Mga kapatid, yung outward manifestation, puwede mong dayain. Amen? Puwede ka kasing magkunwari, na puwede mong sabihin na ito po manifestation ng Holy Spirit, pero sa totoo lang you're just making it up. Paano mo masasabi na totoo na ang nangyayari sa iyong pagbabago? Hindi ko po ano, pero sa Galatians 5:22 basahin niyo po, 'no? Galatians 5:22 na andun yung love, self-control, ano po, mga kapatid, yun po yung bunga ng Spirit. Yun po yung bunga ng renewed mind, na sinakop ka na ng banal na Espiritu, tinuturo sa'yo yung dapat mong pamumuhay. Sulat niyo po mamaya, basahin niyo po Galatians 5:22, ano po. Kasunod po ito nitong binabasa natin, itong, Galatians, hindi pala, 2:20 pala, 5:22 po yan, yung sinasabi ko, ito po ay 2:20, ano po, na yung iyong flesh na dating ginagamit sa kamunduhan, ngayon ginagamit mo na dahil sa pananampalataya mo sa anak ng Diyos. Galatians 2:20. I live by the faith in the Son of God. Amen? Woo! Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, umpisahan po natin yung ating taon.
ano po, na may tama po, accurate na pag-iisip upang ang ating hakbang sa mga susunod na araw ay may pahahantungan. O puwede po kasing tayo busy, pero wala pong pupuntahan yung pagiging busy. Unahin natin na tayo po'y itama, iayos, buuin ng ating Panginoon. In few months, mga kapatid, yung inyong pagsunod, inyong pananampalataya at ang inyong paggawa, makikita niyo po yung pagbabago ng Panginoon na yung palang pagbabago ay hindi mahirap. Yung palang pagsunod ay hindi mahirap. Amen? So, number one, ano yung number one natin? Never lose heart, sa verse 16, 'no? At gano'n din po ito sa inward, 'no? Inward man being renewed day by day, 'no? Ang principle diyan, yung progress is inside out. Kailangang mag-umpisa sa loob. Amen? So number three, struggles develop us. Hallelujah. Praise God. Sandali lang po, baka marami na po kayong 'yan. Amen. Okey. Amen. So marami po yung nag-aano 'no, Diyos lang ang makapagbabago 'no? Amen, amen, amen. Journaling, ito. Sabi po ni Sister Journaling Kaunilyalga, I thank God, ang girls namin laging tumatawag, only video call. Salamat Panginoon. Amen, 'no? Ang ipagdasal po natin talaga at ang naisin natin, sabi sa Bible, to produce godly offspring, 'no? Godly offspring. Hallelujah. Amen. Tama, kahit anong gawin mong pagtulong sa mga tao, sabi ni, Brother Darwin Jimenez from, Doha, Qatar, magandang gawain pero hindi mo ginagawang tama ang buhay mo, balewala talaga, 'no? Tama 'yan insan, 'no? Matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Hallelujah, 'no? Napakasipag nitong sabi po ni Pastor Dong, kaya tulungan natin ang mga next generation upang sila ay maging living proof. Hallelujah! Eto naman talaga yung esensya natin mga kapatid. Bakit ba tayo nagpapagal? Dahil gusto nating panghawakan, din. Ipinangako na 'to, noon pa man, pinangako na sa henerasyon, bawat henerasyon, 'di ba? They will be victorious. Kailangan lang natin lakaran natin sa ating henerasyon. Sabi nga ni David, "I serve the purpose of my generation." Amen? Sabi po dito, basahin ko lamang po ng, diretso. Sabi ni Pastor Dong, kaya tulungan natin ang mga next generation upang sila ay maging living proof to exhibit wa to exhibit God's truth through Christ Jesus. 2 Corinthians 3:2. Na po, sulat niyo po, 2 Corinthians 3:2. Mga pamantayan at katotohanan na hindi nakatatak sa tabletang bato, kundi nakatatak sa puso. Amen. Nakatatak sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Yung living proof talaga, 'no? Sila yung tawag natin magiging showcase, ng Panginoon. At tandaan natin mga kapatid, ang pagpapagal natin, no labor in vain. Wala talaga. Lamang, tandaan niyo po ito, hindi sa panahon natin at sa oras natin, kundi sa panahon ng ating Panginoon. Ang ating mga mahal sa buhay, kailan ba talaga sila makaka-encounter? Kailan sila titino? Kailan sila magbabago? Kailan sila mare-renew ang mind? Ihayag lang natin ang salita ng Panginoon. Hindi natin trabaho ang mag-convict. Ulitin ko po, hindi po trabaho ng tao mag-convict. Ang trabaho ng tao mag-witness. Amen? Ang magko-convict sa tao ay ang banal na espiritu. Trabaho niya po 'yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Ah, welcome po kay Ate Jocelyn Carion, 'yan, sa ano po ito, sa
Bacoor City na po. Dati po natin 'tong mga tinuturuan ng Bible study 'no, through BCTO, Bacoor City Transformation Office. By the way, ano po, hi to BCTO, Bacoor City Transformation Office, especially kila Pastor Phil, Pastor Joey, Pastor Sandy, ano po. Amen. Kita po tayo minsan. Amen. Chita Guillermo Danog, welcome po. Sabi po ulit ni Sister Jonalyn, Kristiyano sa nguso, wala sa puso. Ayan. Napagalitan tuloy tayo. Oh, at lahat yan isusulit natin talaga yan sa Panginoon, eh. Once die, judgment. No po. Mga kapatid, no po, palagi po natin isaisip yan, no po, na ang puso, tayo'y nilikha ng Panginoon upang maging mananagumpay. Bunga ng ating mga kahinaan, maling desisyon, no po, ignorance natin, intentional na pagkakamali, yung paglago natin o yung progress ay nahihinder. Kaya kailangan nating maunawaan na ang totoong paglago, even in the money matter, even in the finances, opo, maging kaisipan po natin 'to. Sabi sa Deuteronomy 8:18, "It is I, your Lord, I, the one who give you the power to produce wealth." Maliwanag 'yon. At isuko po natin yang mga bagay na yan sa Panginoon. Isuko natin yan sa Panginoon. Walang kalugihan sa ating Panginoon. Sabi ni David, "Mula nang ako'y bata at ngayong maputi na ang aking buhok." Sabi ni David, wala akong nakita na naglingkod ng tapat sa Panginoon na pinabayaan niya. Huwag po nating intindihin yung mga naririnig natin sa labas. Totoo po yan, mahirap papakinggan lalo sa ating mga dating hindi naman dating kaibigan, talagang kaibigan pa rin natin hanggang ngayon. Pero yung mga dati nating kasama na mga kaibigan natin, nag-aral ka pa, magfu-full-time ka lang pala sa gawain. Never mind yan. Ang intindihin niyo ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay. Ulitin ko, never mind them. Ang intindihin natin yung sinasabi at pinapagawa ng Diyos sa buhay. Later on makikita niyo. Alam niyo po ngayon, may programa po ang church, 'no, at kami na-e-excite dito, 'no. Siguro allow me po, Pastor Dong, Pastor Dick, Pastor May, just to add on dun sa katotohanan ng binabanggit po natin dito. Yung process is inside out. May programa po ang church na kung sinong gustong mag-masteral, sinong gustong maka-graduate ng college, tutulungan po, ia-usher po kayo ng church. May programa po at may ka-partner po tayo, 'no. Hindi ko lamang po puwede pang sabihin kasi hindi pa po ano, 'no, okey. So kung makikita niyo, once you leave your flesh, you live by the faith of the Son of God, gagamitin ka na ng Panginoon. Galatians 2:20. Na dati ang flesh nandun sa temporary satisfaction, na dati ang flesh mo nandun 'no, sa mga kumukuti-kutita, ha, pero ngayon nandun na sa iyong pagtitiwala at pagmamahal sa anak ng Diyos. Hallelujah. At 'pag ba tayo'y naglingkod na, 'pag ba tayo when we give ourselves to the Lord, are we free from any struggles? Are we free from any hindrances and obstacles? Are we free from every pains? Nung nag-pray ka sa Panginoon, "Lord, bigyan mo ako ng ganito." Ang binigay sa'yo ng Lord, kakayanang kumilos, kalakasan ng katawan. Nung nag-pray ka sa Lord, "Lord, ilayo mo sa'kin 'tong taong 'to, galit na galit ako dito." Ang ibinigay ng Panginoon sa'yo, pagmamahal. Ang binigay sa'yo ng Panginoon, pasensya. Ang binigay sa'yo ng Panginoon, pagkakawang gawa. We have thoughts na akala natin yun ang mas maganda. Pero sa totoo lang, in the back of our mind, may agenda tayo kasi yan yung mas mabilis na gawin. But I tell you, hindi mo po kayang ikutan ng Panginoon.
Hindi mo kayang ikutan ng God is God of order. Kung kailangan mong lumuhod, lumuhod ka. Kung kailangan mong bumalik sa zero, bumalik ka sa zero. Marami po akong nakita na buhay sa atin pong church. Opo, by the way, ang church po natin is the Hub of Christ, Parañaque. Marami na po ako nakita sa loob ng aming simbahan na minsan nang nadapa na parang wala ng pag-asa, tinusukan na ng society. Drugs, meron pa nga kami diyan parang Bonnie and Clyde, ang galing sa credit card, ha? May teamwork 'tong mag-asawang 'to, ha? But please, hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan nila. Grabe po, ang lakas ng loob nila, credit card ng ibang tao kaya nilang gamitin and they get away with it. Pero nung sila'y nakarinig ng salita ng Panginoon, nung sila'y nag-submit sa salita ng Panginoon, nung sila'y natutong makinig, natutong magpasakop, natutong makinig, tumama sa gawain ng Panginoon, binago ang kanilang buhay. Members pa lang po yan. Pag narinig niyo po yung testimony ng aming tatlong pastor, siyempre, si Pastor Dong at Pastor May, no? Tingnan niyo po sa YouTube ang kanilang testimony, no? Dong Kampoy testimony, nasa YouTube po yan. Ang gusto ko pong ikwento po sa inyo, at nakakataba po ng ano to, pag kailan ko lang din kasi narinig yung buong kwento nila through Pastor May. Yung kwento ni Pastor Che, Pastor Lay, and Pastor Donna. Ang tanong ni Pastor Che nung nag-preach siya nung Sunday, sabi ni Pastor Dong, bibigyan kami ng mga kanya-kanyang pinto. Okay? Nung time na yon, nag-uumpisa ang church. Maraming struggles, maraming adjustments. Ano? Pero sabi ni Pastor Che nung Sunday, ngayon ko lang po naunawaan. I don't need to brag their lives right now. Pero alam po namin, binibigyan na po sila ng kanya-kanya. May mga negosyo na po itong mga to. May kanya-kanya na po, nag-uumpisa po ng kanya-kanyang bahay. Pero logically, tatanungin mo, saan kukuha ng pera? Full-time ang ating mga pastor na ito. Kaya hindi pala minsan. Paniwalaan natin na ang Panginoon, He is the great provider. He is the great problem solver. He can change your life. Walang imposible sa Panginoon. At sabi ni Job sa 42:2, Lord, kaya mong gawin lahat. You can do everything. At walang pwedeng tumagka sa mga plano mo. At nung binabanggit to ni Job, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaabangers, hindi mo na pwedeng i-categorize na buhay na tao to. Dahil ang kanyang buong katawan ay puro pigsa. Tumutulo ang dugo, sabi sa Biblia. At para wag tumagas ang dugo, para wag dapuan ng langaw, umiikot siya sa abo para mabalot ng abo ang kanyang mga sugat-sugat na katawan. Pero bakit ganun, mga kapatid? Sa kabila po na siya'y tinalikuran ng kaibigan niya, sa kabila po na nawala ang kanyang mga anak at ari-arian, sa kabila na sinabi na sa kanya ng asawa niya, sumpa mo na ang Diyos mo at mamatay ka na, nakuha pa rin niyang ideklara, Lord, alam kong kaya mong gawin lahat at wala kang balakin na kayang sagkaan ng ninuman. How great faith like this, mga kapatid. How great. And watch out. Baka kaya natin sinasabi yung faith. Pastor, may faith ako kasi maganda sahod mo. Maganda trabaho mo. Komportable ka sa bahay. The aircon kayo. Minsan natanong ko to when does faith begins? Out of the struggles, When does faith begins? Kailan ba nag-uumpisa ang totoong pananampalataya? Tanungin nga po natin. Sige nga po, magkaroon po tayo ng konting participation sa ating programa na ito. Sige po, sagutin niyo po ako.
binibigyan ko po kayo ng kalayaang managot ngayon. Kailan po nag-uumpisa ang pananampalataya? Where does faith begins? Kailan po ba talaga nag-uumpisa ang pananampalataya? Ha? Kapatid? Hallelujah. Praise God. Sige po. Ah, sabi po ni ah, Sister Imelda Costales, our God is God of order. Amen. So po yan. Ha? Ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya hindi po natin pwedeng gawing ah, sabi ni Sister Jonaline, seek first the kingdom. No? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. God will make new work and new things. Isaiah 43:18-21. Thank you, Sister Jonaline. Amen. Welcome sa atin po mga relatives, pinsan dyan sa Laguna. Len, Faustino. No? Welcome po kayo. Welcome, Pastor Lay. Pastor Lea Puncion. Welcome po, Jean Lucena. Amen. Sabi po niya, we never satisfied kung tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen. Totoo yan. Sa umpisa lang yan. Medyo sasabihin natin, no? Ayan, may mga sumagot na. Hallelujah. Amen. Natandaan ng pinsan ko ang sagot. Sabi po ng aking pinsan, faith begins when possibility ends. Hallelujah. Amen. Totoo mo lang maipapakita ang iyong pananampalataya. Pag yung alam mo yung tinataningan ka na, oh, 1 linggo na lang buhay mo, ang nanay mo, 1 buwan na lang. Ha? Kasi ganito na eh, oh, 4th degree na eh, 4th degree cancer na oh. Pero marami tayong ganyang testimonya. Marami po tayong ganyang testimonya sa church. By faith, diba? By faith Abraham, by faith Noah, by faith Joseph, by faith Isaac. Lahat yan. Dahil sa pangako ng Panginoon na pagpapalain ng generation to generation hanggang tayo, hanggang sa atin, nararanasan natin. Ha? Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ay tapat. Hallelujah. Praise God. Amen? Sabi ni Kuya Rizal, the moment we accepted Jesus as Lord and Savior starts my faith day by day. Hallelujah. Growing in faith. Hallelujah. Amen. Ha? Kuya Rizal. Okay? Nakakatuwa. No? So ngayon mga kapatid, let's discuss itong susunod. Ito, number 3 na. Struggles develop us. Yung daw pong struggle na po, gusto mong magkaroon ng heart na palaging moving on. Alam niyo po, nung napunta kami sa Australia, may natutunan ako doon about one animal. Mga animal, talagang tinuturuan tayo niyan eh. Ha? Yung kangaroo. Alam niyo po ba na ang kangaroo, wala siyang mindset na tumalon pa atras? Ang kangaroo, ang mindset ng kangaroo is to always jump forward. Jump forward. Hindi po siya marunong tumalon pa atras. Amen? Ha? Yan po ang kangaroo. Amen? Sa faith natin, mga kapatid, though there are struggles, no? There are struggles. Yang struggles na yan, ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen? It develop us. No? Struggles develop us. No? Naalala ko ng bigla. Tulad niyo po, Romans 5, ilang po Romans 5 verses 3 to 5. Basahin po natin para eksakto. Romans 5 verses 3 to 5. Okay. Bakit mahalaga yung mindset natin sa faith? Na totoo mo palang maipakikita yung faith pag nandun ka sa out of your comfort zone. Pag nawala ka doon sa maginhawang buhay. Amen? Sabi dito sa Romans 5 verses 3 to 5, and not only so, but we glory in tribulations also. Pag daw po tayo may tribulations, maghalak din tayo.
Knowing that tribulation worketh patience. Doon ka tuturuan, matuto ng pasensya. And patience, experience. At di mo namamalayan dahil sa pagpapasensya mo, nakaka-gain ka ng bagong kaalaman through experience. And patience, experience, and experience, hope. Kaya pagdadating ang gantong pagkakataon sa mga susunod na panahon, kaya mong inspire yung ibang tao. Kaya mong i-inspire yung next generation. Na easy ka lang, matatapos yan. Ang struggle, temporary yan. Ang struggle, taglit lang yan. Na dati ikaw yung problema ngayon, magugulat ka, ginagamit ka na ng Diyos to build the next generation. Hallelujah. Lord, use us to serve the purpose of our generation. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, because the love of God is shed. Ibinuhos, hindi sinabing winisik, hindi sinabing pinatak-patak lang. Ang sabi, because the love of God, hindi daw po tayo mapapahiya dito sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon ay binuhos. God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Energizing power of anointing. Sorry. Amen po ba? Kasi ganun po pa, mga kapatid ng Panginoon eh. You have to give your heart. Let God sees the purity of your heart. At ang Panginoon ay kikilos sa inyong buhay, kayo at sa iyong pamilya. Amen? Sabi dito, yun daw pong affliction natin for our light, dun sa verse, I think this is the last verse, no? 17. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Habang buhay o na biyaya at kaluwalhatian. May hanapin ka pa ba doon? Habang buhay na biyaya at kaluwalhatian? Yung affliction po kasi, sa ibang salita po, no, sa layman's term, yun po yung hardships. Yung affliction, yun po yung nasa church tayo, pinapersecute ka. Minsan, pinapersecute ang mga anak mo. At kung minsan, yung affliction, mga kapatid, ay bunga ng ating mga pagkakamali. Consequences of our own doing. Mga ginawa natin dati na pinatawad man tayo, may consequence. Ano po? Pero huwag niyo pong kakalimutan at palagi niyo pong ilalagay sa inyong mga puso that any struggle is temporary. Yun ay for a moment. Pag sinabi natin a moment, time-bound, temporary, yan ay limited compared to eternal weight of glory. Kaya sinasabi na mas tingnan mo yung unseen o yung invisible kasi doon mo mauunawaan yung kahalagahan ng pagbabaliwala mo dito sa moment na to. Hayaan mo lang. Minsan napapahiya ka, minsan napapagalitan ka. Okay lang yun kung itatama naman ang buhay mo, walang problema. Kapatid, kesa naman pabayaan ka. Hindi ka disiplinahin ng magulang mo. Ayunan ka lang ng pastor mo. Pero magtataka ka sa kahuli-hulihan, 20 years ka na sa church, baluktot pa rin ang buhay mo. Anong gusto mo? Wala po kasing exempted. Lahat po tayo. Sa ministeryo, sa ating pong church, sa ating iglesia, lahat po tayo dadaan sa major struggle ng ating buhay. At yan po ay nakadesign not to put us down, but to develop. Titing ko po. Yung mga struggle na ating nararanasan, hindi po yan natin nararanasan na parang minsan, sabi mo nga, parang yung possibility wala na. Kaya mahalaga yung faith. Mahalaga na maunawaan mo, number one, yung affliction is process of the Lord to develop you. Second, that affliction is temporary. Diba? For a moment, sabi sa verse 17. At ito yung pinakamagandang marinig, mga kapatid. Na yan palang paghihirap na yan. Yung palang
Pinagtiyatiyagaan nating ayusin, pinagtiyatiyagaan nating pagsabihan, pinagtiyatiyagaan nating maliit na sahod, yung pinagtiyatiyagaan nating puntahang malayong lugar kahit gabihin tayo, yung pinagtiyatiyagaan na tatawid pa daw ng ilog, sabi nila Pastora Donna, sa Lipa, may tatawirin pa. Lahat po yan, may blessing sa Panginoon. Yung pala sabi, yan palang paghihirap na yan ay tumatarbaho para sa atin, working for us. Para saan? To be a better Christian, to be a better leader, to be a better servant. At 'pag meron tayong ganitong buhay mga kapatid, ikaw ay ehemplo ng susunod na henerasyon. You are a model. Opo, working for us. Sabi dito sa Romans 8:28, 'di ba sabi, "For everything works for those who love Christ and work according to His purpose." Ano po? So yung struggle na atin pong nararanasan everyday, 'pag pumayag tayo. Yung struggle kasi ang nature niyan mga kapatid, tatanggalin ka o ipaparana sa'yo yung discomfort kaya tinatawag na struggle, eh. May naglalaban ng dalawang puwersa kaya struggle. Kasi kung pareho lang kayo ng puwersa walang struggle diyan, ha? Pero dahil merong word, okey? Kailangan sakupin ng word yung world. At mamumukat mo na itong dating world, yung flesh, ha? Yung flesh, sabi kanina sa salita ng Panginoon, na dating ikaw ay namumuhay sa flesh, ngayong ikaw ay namumuhay na sa flesh ng may pagtitiwala sa anak ng Diyos. Yung struggle, naging blessing. Na-develop, nabuo. Ang mga tao, ang lalaki ng problema, ang mga tao, lango sa droga, hindi alam kung paano babaguhin ang sarili. Pero nung ibinigay niya ang sarili niya, isinuko niya ang kanyang sarili, nag-submit sa tao na ipinadala ng Panginoon sa kanyang setman, nabago ang buhay, nabago ang buhay. At alam niyo po, kilala niyo po kung sino yung sinasabi ko, nandiyan sa church. Ang driver natin minsan, siya ang karpintero natin diyan, ha. Ang hinihiling ko nga, eh, sana kailan ko kaya makikitang kumanta 'to sa stage. Lagot ka. Amen? Ha? So, struggles develop us. Wag po tayong matakot sa struggle. Submit yourself. Papatalasin kayo niyan, 'no? You just have to guard your heart because struggles require humbling experience. Ulitin ko, struggles require humbling experience. 'Pag hindi mo kayang ibaba ang pride mo, mahirapan ka talaga. Struggle talaga 'yan, ano po? Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." Wait on the Lord. May timing mga kapatid. Habang hindi natin nararamdaman yung timing at hindi natin natatanggap, hindi natin nakikita sa ating circumstansya, sa ating mga nasa palibot, sa ating nababasa, na nangyayari sa ating buhay, hindi natin nakikita pa yung pagtugon ng Panginoon. Be steadfast. Be faithful in prayers, ha? In reading the Bible, sa pag-attend sa mga gawain. Huwag niyo pong maging ugali na hino-hostage natin ang Panginoon. Lord, sisimba ako pero bigay mo muna sa akin 'to. Lord, sige dadalhin ko yung mag-anak ko, bigay mo 'to sa'kin. Hindi po gano'n. For those who wait on the Lord shall renew their strength. Mararamdaman niyo at mauunawaan niyo na yung strength na hinahanap niyo ay hindi yung strength na akala mo yung kaya mong magbigay ng pera, yung strength na kaya mong kumita ng malaki, pero alam mo sa mali naman galing. Ha? They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, kapag naunawaan na natin at natutunan tayong sumunod
sumang-ayon sa gusto ng Panginoon, tandaan niyo po, magaan ang buhay. Yung struggles, ano na lang sa inyo yan, magiging normal na lang sa atin. Okey, may konti tayong, gagawin dito, ayan, pag-pray natin, ano mang kalooban ng Panginoon, basta gawin natin yung puwede nating gawin, ayon sa salita ng Panginoon. That's it, na ang ugaliin natin yung sinasabi sa Romans 8:18. Sabi sa Romans 8:18, "For I consider that the sufferings," ang atin daw pong mga affliction, atin pong mga paghihirap sa ating present time, "I consider that the sufferings of this present time are not worthy," ha, hindi ito puwedeng itapat, ha, "to be compared with the glory which shall be revealed in us." Hallelujah. Kung alam lang po natin yung inihahanda ng Panginoon sa'tin sa kabila ng affliction, hindi po tayo susuko. Kanya lang po, sabi kanina sa salita ng Panginoon, kung nakikita mo na daw po ang isang bagay, hindi mo na kailangan ng hope. Basahin po natin, Romans 8:24. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. Ang pag-asa daw po na nakita mo na ay hindi po pag-asa, kasi kita mo na. Or why does one still hope for what he sees? Ba't mo pa kailangang umasa sa isang bagay nakita mo na? Yun yung nature mga kapatid, na tayo sa mind natin palaging tini-trick tayo ng kaaway. Sige tanungin mo, pakita mo, sige, sige hingin mo nga yung katibayan na talaga may Diyos. Sige nga patunayan mo nga yung pinagpe-pray ng pastor mo na sinasabi ng pastor magkakaroon ka ng magandang buhay. Tanungin mo nga anong anong tawag dito, anong ebidensya niyang papakita niya sa'yo na puwede kang bigyan ng Panginoon ng magandang buhay. Kapatid, it's about time, okey? Bitawan na natin yung buhay na palagi na lang na tayong taga-usig ng katotohanan. Palagi na lang tayong tagatanong na, "Oh, kung totoo yan gawin mo nga 'to, kung totoo yan bigay mo nga sa'kin 'to Lord." Alam niyo po, minsan 'pag hindi mo na alam ang gagawin mo at nalilito ka na, hindi mo na rin alam kung saan ka pupunta. Hindi mo na rin kilala kung sinong pagtitiwalaan mo. Hindi mo na rin alam kung ano pang kaya mong gawin. Ang pinakamabisa mong gawin ay manahimik, dumulog. Wala na pong pinaka-the best kundi yan. Magbasa ka ng Bible at ang the best sa Bible, every time, eto lang ang tanging libro mga kapatid, na everytime na binabasa mo ang librong 'to, katabi mo yung author. Amen? Ha? Katabi mo yung author at habang binabasa mo, may Holy Spirit na nagpapaliwanag sa'yo sa binabasa. Kaya nga, "I will send you a comforter which is the Holy Ghost and He will teach you all things." At alam niyo kapatid, mga kaibigan, mga ka-abangers, 'pag nabuo po sa puso niyo ito, wala na po kayong dahilan. Hindi niyo na po magiging ugali ang palagi na lang nakatambay. Hindi niyo na po magiging ugali na palagi na lang kayong nakaupo at nagmumukmok at naninisi sa mundo na kasi at mag-uumpisa na kayong magtanong, "Lord, anong susunod kong gagawin? Lord, gusto ko pong sumama sa gawain na yun. Lord, gamitin mo ko doon." Ah, may kapaguran man, pero sabi nga, hindi mo maihahalin tulad sa weight of glory, sa eternal weight of glory, ha, kaluwalhatian na nanggagaling sa Diyos. Bakit po kaya mga kapatid? Bakit po kaya mayroong mga taong nasanay na po sa malalaking sahod pero pinili pa rin po nila ang magpastor, ang maglingkod, ang mag-full-time? Bakit? Bakit po kaya? Alam niyo po kung bakit? Mas naunawaan po ng mga taong ito na kahit po sila walang trabaho o sila'y liliban from this world papunta dun sa ipinapagawa ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po nila'y tapat. Ang Panginoon nila'y sapat at sobra-sobra pa. He can make ways, mga kapatid.
na hindi mo akalain na yun ang gagawin at mangyayari sa iyo. At alam ko marami sa nakakapakinig ngayon, they can relate sa sinasabi ko. Sige nga po kung inyo pong naririnig and you can relate, sige po, sabihin niyo po. Kayo po ay mag-comment, ano po, diyan sa ating comment box. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. So ngayon, last one. Matatapos na po ako sa introduction, mga kapatid. Na? So yung una, ha? Ay nako. Alam niyo po, I want you to imagine this, no, na habang nagsasalita po ang inyong lingkod, naririnig ko po na pati ako kasama ako sa pinagsasabihan ng mga salitang ito. Na mismong ako nare-remind sa mga sinasabi ng Panginoon. Sa mga salitang binabasa, sa mga verses na binabasa natin. No? Salamat, Panginoon. Number one, never lose heart. Progress is inside out, number two. And number three, yung struggle develop us. No? Yan ay sa verse 17 ng 2 Corinthians 4. Okay? At itong panghuli po, ito ay sa 2 Corinthians 4:18, verse 18. Ano po ang ating anchor verse? Sabi dito, focus on eternal. Hallelujah. Sabi sa verse 18, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Hallelujah. Alam niyo po, pag binaybay niyo po yung verse ng Hebrews 11:1, no? O pwede niyong sabihin na may mga bagay na hindi nakikita ng mata. Things that are not seen by our naked eyes, but definitely seen by faith. Kaya nga po by faith. Kasi ang sinasabi po doon, pag binasa niyo po yan, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for. When you say hope for, padating pa lang yan. Pero ano sabi? Pinaniniwalaan mo na. Substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pastor, ba't naman ganyan ang Biblia? Contradicting? Ha? Ito yung ebidensya ng mga hindi nakikita. Evidence of things not seen. Bakit? Tingnan niyo po yan. Pag binasa niyo po yung Hebrews 11:1, paano magiging ebidensya yung isang bagay na hindi mo nakikita? Kaya nga po faith, mga kapatid. Tapos na po tayong mga tuwiran. Pagod na rin tayong mga tuwiran. Subukan mong ikatwiran yung katwiran ng Diyos, baka sakaling mabuhay at mabago ang buhay. Ano po? Subukan niyo pong ikatwiran, gamitin sa pangangatwiran, gamitin sa pagsasalita, yung salita ng Diyos. Mamamalayan niyo, sasalita na po kayo diyan, nagse-share na kayo sa kamag-anak niyo, ha? Pero still, no? In every aspect of our life, there will be struggles. But struggles develop. Amen? At ganoon din, no? Sabi, eternal things are things of God prepared for us. May mga bagay na hindi mo nakikita dahil limited nga po ang mind ng tao, eh, no? Share ko sa inyo 'tong word na 'to. Finite and infinite. Finite and infinite. Ang tao finite. Ibig sabihin limitado ka. Ang Diyos infinite o infinite po siya. Ibig sabihin wala po siyang limitasyon. Pag ang sinasabi ng tao, "Pakita mo sa'kin yung Diyos mo, kailan yan dumating?" Sinong gumawa diyan? Ibang Diyos ang sinasabi nila sa'yo. Hindi yun yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Dahil ang Diyos na pinaniniwalaan natin is not confined by space, controlled by time, verified by history. Hindi po yun. Although alam natin sa history, kayang patunayan in science that there is Jesus Christ, may great flood, lahat yan. No? Masarap pag-aralan sa susunod, pag-aralan natin yan. Pero ngayon, sa akin lang po, yung ano lang po natin na every time na may nakikita ka at may nakakausap ka na, palaging uugain ang iyong pananampalataya. You just explain these things.
yung Diyos na pinananampalatayaan natin ay hindi po bound ng time, ng space, o ng any verification by man, test tube, or kung ano man. No. Kung ang Diyos ay maipapaliwanag natin through time, hindi siya Diyos kasi limitado siya sa time. Ang Diyos natin wala po, hindi siya limitado sa time. So sana maintindihan niyo po 'yan. 'Yun yung ibig sabihin ng infinite. Ang finite, ang tao hindi natin nakikita yung gusto ng Panginoon sa hinaharap. Pero maniwala tayo do'n sa pangako niya na ang pangarap ko sa'yo ay napakagandang buhay. Sana po pagtiwalaan na natin 'yun. Kasi ang Diyos natin ay tapat. Huwag po nating i-apply sa sinasabi ng Diyos ang ating pamantayan sa paniniwala 'pag ang tao ang nagsalita. 'Pag nandito ka sa mundo, tao ang kinakausap mo, legal ang pinag-uusapan, humingi ka ng papel, 'no, 'di ba? Pero 'pag tayo po ay nag-uusap sa espiritu at katotohanan, kailangan po natin pananampalataya, hindi po pangangaluin. Ulitin ko po, 'pag ang pinag-uusapan po natin ay espiritu at ang kanyang katotohanan, ang kailangan po natin ay pananampalataya, hindi po pangangatwiran. Narinig ko 'tong sinabi ng ating pastor, "Panalo ka sa pangangatwiran, talo ka sa buhay." Maraming ganyan ngayon. Magaling mangatwiran, magaling mag-explain, magaling mamahiya ng ibang tao, pero talo sa buhay. Maigi na yung tahimik ka, maigi na yung meek ka, maigi na yung namumuhay ka na may kaayusan ayon sa salita ng Panginoon. Kahit hindi ka sikat, okey lang. Sisikat naman tayo kasama ang ating Panginoon. In the mighty name of Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9 to 10, "But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, hindi nakita, hindi narinig, nor have entered into the heart of man." Grabe. Paano kaya maunawaan ng tao yun? Ni hindi daw natin narinig, hindi natin nakita, ni hindi daw pumasok sa ating puso. Sabi dito, "The things which God has prepared for those who love Him." Kasi nga po, limitado ang tao, mga kapatid. Yun lang po ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi kung lahat po ipapaalam sa atin, lahat ipapaliwanag sa atin, hindi mo na kailangan ng faith. Ulitin ko po, kung lahat po alam niyo na, lahat ibinigay na, ini-reveal na ng Panginoon sa atin, hindi mo na po kailangan ng faith. At ang tao may tendency, 'pag marami ng alam, nagdudulong-dulungan. Ano po, ha? The things which God has prepared for those who love Him, no? For the Spirit searches all things, yes, the deep things of. Yun po yung kailangan nating maunawaan, yung kalaliman, mga kapatid, na kung minsan hindi po talaga arok o hindi na ang lalim ng Tagalog, eh, 'no? Hindi na po abot ng ating pangunawa yung gusto ng Diyos, dun po natin gagamitin yung pananampalataya. 1 Corinthians 2, basahin niyo po mamaya yan, 1 Corinthians 2 verses 9 to 10. Idiniklara na po ng Panginoon, eh, limitado po ang ating kaalaman. Iba po ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Practicality, mga kapatid, bakit po tayo 'pag kilalang-kilala natin yung nagsalita sa'tin, 'di ba hindi na natin kinu-question? Amen? Tama po ba? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung attitude natin sa salita ng Panginoon o sa ating Panginoon. 'Pag meron tayong narinig na parang hindi papabor sa atin dahil babaguhin ang buhay natin, hindi niyo po ba napapansin ang dami niyong tanong sa Panginoon? Isa lang po ang ibig sabihin nun, hindi niyo pa kilalang-kilala ang Diyos. Nakita niyo po yung halintulad ko? 'Pag kilalang-kilala mo na yung tao at pinagkakatiwalaan mo, wala ka ng question diyan kahit anong sabihin niya sa'yo, maniniwala ka diyan. Pero bakit po 'pag ang Diyos at alam mong babaguhin ang buhay mo na parang hindi ka komportable, ang dami mong question. Ngayon, sa oras na ito malalaman mo anong katayuan mo sa Diyos. Ikaw ba ay maraming tanong, nangunguwestiyon ka ba sa Diyos? Ibig sabihin hindi mo pa siya kilalang-kilala.
Kasi ang tao po talaga na meron na pong pagsuko sa Panginoon, siya lang po palagi sagot, yes and amen. Opo, magtiwala po tayo sa mga ating mga pinadala ng Panginoon sa atin at sa ating Panginoon, yung mga setman ng ating buhay, ng ating mga spiritual parents. Po. I for one, marami na po akong nakita. At alam ko marami pong mga leaders ng church natin ang magte-testify dito. Mga tao po na ito, hindi po sila businessman, hindi po sila pag-aral ng mataas. Pero bakit po ang mga businessman at may mga pinag-aralang mataas na nasa loob ng aming church, patuloy po nakikinig sa kanila? Yun po ang katunayan, kapatid, mga minamahal, na meron kang kailangang pakinggan na ang sinasabi po ay mas mataas sa sinasabi ng tao. Biblia po ito. Na po. So sa ating pong konklusyon, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Tayo po'y gustong buuin ng Panginoon. Hindi lang para masabing tayo'y buo, tayo ay accomplished, and then that's it. Hindi po. Tayo po'y binubuo ng Panginoon upang tayong mga binless niya na may kakayanan na, both in the spirit and in the natural, na po, yakapin natin yung perspektibo ng mga leader. Magkaroon tayo ng leader's perspective. Kasi yun po ang kasunod eh. Pag ikaw po'y lumaya, nabuo ka na, ang kasunod po nun, magli-lead ka na. Yun po yung design ng Panginoon sa atin. After you were made in the image of God, hahayaan ka po niyang mag-lead, no? Let them have dominion. So yung leadership na yan, mga kapatid, yan po ito yung conclusion na ikaw ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya ka naligtas at kaya ka na-bless para maging blessing sa iba. At ang una mong i-share ay hindi lang isang blessing na natural, kundi ang faith na pinanghahawakan mo sa kanila. Sino ang Diyos na pinananampalatayanan mo? Sino si Jesucristo sa iyo? Yun yung faith. Ini-impart mo sa kanila. At hindi mo alam yung pag-i-impart mo sa kanila. Yan po yung maghuhubog, magbibigay ng proteksyon, magbibigay ng backbone, ng balugbog, espiritu at katotohanan sa susunod na henerasyon. Matututong tumindig ang susunod na henerasyon kasi may mga magulang na sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? Okay? And lastly, ulitin ko po yung binanggit natin kanina. Yung pong pag-move on natin sa buhay natin, hindi po gaanong sa gift. No po? Marami sa atin talented, pero dahil walang direksyon, hindi maayos ang perspektibo o pagtingin sa buhay, walang direksyon. So yun yung number one. You have to establish a perspective, the leader's perspective. No? At yun nga po, never lose heart. No? 2 Corinthians 4:16. Progress o yung paglago o yung struggle, no? Oh, sorry. Yung ating pong paglago is not always visible. So ano ibig sabihin po nun? It should be inside out. Ang halaman naman pag tinanim mo at tumutubo, lumalago, nakikita mo lang siyang lumalago, pero hindi mo nakikita yung internal dynamics. Ganyan din po ang Panginoon at ang banal na Espiritu sa atin. Hindi mo pwedeng numberan ang Espiritu. Hindi mo pwedeng gawing sukatin parang blood pressure o blood sugar yung ginagawa sa ng Holy Spirit. Pero sinabi niya sa iyo na kung papaano ka nagpapasakop, ganun ka lang din gagamitin. Alam niyo kung bakit ganyan ang Panginoon sa atin? Na ang tinuturo sa atin ay principles, not measurement? Ulitin ko po the Lord gives us principle, not measurement. Although, may tamang paggamit sa measurement. Okay? Ang sinasabi ko dito kung paano ka mamumuhay na palagi ka nalang disukat, binibigay mo sukat palagi, oras mo palaging di oras palagi. Pero pagka sa iba, walang oras-oras diyan, walang limit 'yan, So, kapatid, tapusin po natin ang hapong ito na may pagninilay, na may pagtanggap sa ating mga dapat baguhin sa ating buhay. Gusto po nating magkaroon ng puso to move on for 2024. Yung pong ating mga narinig
na salita ng Panginoon sa hapong ito, isa puso po natin yan. Ano po? Focus on eternal. Ano po? So mga kapatid, dyan po natatapos na po ang ating segment sa hapong ito. Parte pa rin po ito ng pagtuturo ni Pastor Dong, energizing power of anointing. No? To acknowledge that everything we have, every power, every spirit, every anointing, every authority we have comes from God. Lahat yun galing sa Panginoon. At kung magkakaroon kang tamang puso, no? The heart, tamang puso, tamang posisyon ng puso, tamang laman o content ng puso, tamang prinsipyo, perspective, you can have the heart to move on. Amen? Subukan natin ang Panginoon ngayong 2024. Yung pong mga salita niya ang ating gamiting pamantayan sa ating buhay. Wala pong kalugihan sa Kanya. Amen? Sige po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Father God, maraming salamat po sa iyong salita na aming pinagsalusaluhan sa hapong ito. Lord, aming dinadalangin na sa kabila po ng aming mga pagtatanong, sa kabila po, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin sinusunod sa iyong sinasabi sa amin. Lord, sa hapong ito, itama mo po ang aming puso. Ilagay mo po yung priority na aming dapat maging priority sa aming mga. At ito ay makilala ka ng mas malalim sa amin. At para po sa mga hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa ating Panginoon, pwede niyo pong sabayan ang panalangin ito. At ang panalangin ito ay panalangin ng pagtanggap. Sige po, sundan niyo po ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, naunawaan ko po ako'y mahina. Naunawaan ko po ako'y makasalanan. Pero salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, sa iyong plano sa aking buhay. Lord, sa oras na ito, humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sinasadya man ito o hindi. Mula na ako'y magkaisip magpahanggang ngayon, Lord, patawarin mo po ako. Panginoon, sa oras na ito, O Jesus, aking dinideklara sa aking buhay na ikaw na po ang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Panginoon, pagharian mo na po ang aking puso, aking isip. Ikaw na po mula sa araw na ito ang sumakop sa aking buhay. At aking dalangin, Panginoon, ang aking mga mahal sa buhay, aking mga kaibigan, kung sino ang tinanggap ko sa oras na ito, Lord, aking dalangin matanggap po rin nila ang iyong pagmamahal. Matanggap din nila ang iyong pagpapatawad. At higit sa lahat, matanggap po nila ang iyong biyaya. Panginoon, marami pong salamat. At sa platform na ito, Lord, aming patuloy na dinadalangin sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang mangyari, ang iyong kalooban ng masunod, na gamitin ang daily life sharing, maihayag ang iyong salita, maihayag ang mabuting balita, maihayag ang buhay ng mga binago mo, Panginoon, sa buhay ng mga tao po na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Kailangan po ang mataas na papurit at samba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Maraming salamat po. Bukas po, sa Lunes po pala. Sa Lunes, kita-kita po tayo ulit. Na po, 2 o'clock. Na po, same time, daily life sharing. At bukas po, inaanyayahan po namin kayo sa aming pong Sunday service. Ano po? Malapit lang po kami sa tapat ng City Hall ng Parañaque. Na po, hanapin niyo po doon sa tapat ng City Hall ng Parañaque. 7-Eleven, kalapit lang po kami ng 7-Eleven. The Hub of Christ Church Parañaque. Sige po, alas 9 ng umaga, kita-kita po tayo. Makinig tayo ng salita. Ma-bless in the mighty name of Jesus. God bless everyone.